sa, di ba, ayan, may push ka na eh. Nagkaroon ka na ng drive na tahakin tong path na to na maglingkod sa taong bayan. So, nung nagtitake ka na ng steps, gusto ko malaman, like, sino yung nagbigay sa'yo ng suporta? Basically, really, it was friends. Diba? Kasi kami sa pamilya, medyo kami. We're pretty, alam mo yung parang, sa bahay namin, ang concerns talaga namin sa bahay lang. I'm the first in the family to enter politics. Kasi, before I got into politics, nasa youth work ako. Youth development. Yun talaga yung ginagawa ko. So, syempre may mga youth leaders akong nakasama, naging matali ko ng kaibigan, mga barkada. At sila yung una talagang nagbigay ng suporta. Nung after ng Yolanda, nakita namin yung pangangailangan for a massive reconstruction, rehabilitation. So, yung mga kaibigan ko, we started Tingog. Nung una naming election, natalo pa kami. Konti na lang, talo kami. Then, pangalawang takbo, kasama na namin si Kong Yeda Romualdez. Nanalo kami 1 seat, si Kong Yeda yun. Tapos, noong 2025, tumakbo kami, we became 3 seats and number 2 party list in the country. Ayan, gusto ko matanong, nung nalaman mo ito, no, magkaka-project tayo dito sa Balitaktakan, how did you prepare po? Hindi ko nga alam kung paano ko nakumbinsi umuo dito. Kasi na totoo lang, first time ako nag-ghost. Siyempre, hindi naman talaga ako, hindi ko ginagawa to. No? Pero naisip ko kasi, for people to appreciate the lawmaking that we do here, alam ng kabataan, they have to be part of the conversation. So, that was the main motivation bakit, sige na nga, no, kinausap ako ng Congress TV, sige gawin natin yan. Kasi sa tingin ko, kailangan marinig din eh. Kaya yung kakaiba sa Tingog, sa Balitaktakan, yung kakaiba sa ginagawa natin sa Balitaktakan, naghahanda ako para makinig. Hindi para magsalita. So, I read through the issues, I read through the topics, pero hindi para may masabi ako mamaya, pero naghahanda ako para pag may narinig ako sa mga debaters natin, mas ma-appreciate ko to from their perspective. At sa tingin ko nakakatulong siya para maging mas mabuti kang kongresista eh. Kuya Jude, eto, ang dami mong sinasabi ngayon na sobrang natatouch ako ngayon. Pero gusto ko ding na ma-share tong nararamdaman ko sa mga Gen Z kadas. Meron po ba kayong gustong maging message sa kanila? Like, any words of wisdom para sa ating mga Gen Z kadas? Sa ating mga Gen Z kadas is, okay na, magreklamo kayo. Oo, tingnan nyo kung ano mali. Pero before you do anything like that, think of one thing lang that would make you grateful that you're Filipino. TGIF, thank God I'm Filipino.